Positive naman, ito guys, angel number 666, i-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you, you are exploring other opportunities. Meron pa kayong makikita. May makikita kayo guys na pwedeng maging additional source of income. Diba sabi nga dito sa inyo kanina guys, this is the birth of new ideas, new projects, no? Na pwede nyong gawin na maaari mag-contribute. And ito guys, talagang nararamdaman natin na may makikita kayo, parang may madidiscover kayo na bagong kaalaman para kumita ng pera. So kunwari, hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings para ngayong July para sa Libra, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo ngayong July mga kapiksi. Ito yung first message natin. We have fairness guys, no? This situation will be handled in a fair and just manner. So, ibig sabihin nito guys, ito mga ka-resonate ito sa mga kapiksi natin na nagiging biktima ng pambubuli or meron mga injustice na nararanasan right now. Mga kapiksi, huwag kayong mag-alala. Magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo, no? And makakamit nyo rin yung tamang hustisya na deserve nyo guys. So, ipagdasal nyo lang mga kapiksi, and of course, always affirm everything is always working out in my favor. Magiging pabor sa akin ang sitwasyon. Yung mga ganyan guys, no? Para yung mga pinaglalaban nyo talagang maging pabor sa inyo. Yung mga resulta, Libra. Okay? Another message para sa inyo guys, meron tayo. This is cleansing guys, no? Purification, cleansing. It's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Kailangan natin to paminsan-minsan kasi especially if palagi tayong nakaka-absorb ng mga kanagahan sa buhay, mga kapigsi. So, ang pinaka-favorite kong cleansing process is yung paliligo sa tubig, dagat, mga kapigsi. Pero kasi may mga natural cleansing properties yung mga bodies of water. Pero kung wala naman chance at malayo kayo sa mga tubig dagat, pwede kayong maligo ng tubig na may asin. Okay? And sa huling banlaw, guys, okay? So, or kahit ano, guys, magsaliksik na lang kayo. Marami namang paraan ng pagki-cleanse, mga kapiksi. Okay, and yung next message, guys, ito yung fertility. Ito yung mga bagong simula, guys. No, it is the perfect time for you to start new projects, new ideas, give birth to new conditions. So, mga bagong simula, guys. Especially now na kakatapos lang ng second half, officially kakatapos lang ng first half, officially nasa second half na tayo ng 2026 guys, no? So, July na, and meron pa tayo 6 months para gawin yung mga gusto nating gawin, planuhin yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo, Libra. Okay? Alright. So, comment down below if nakaresonate kayo dyan, guys. So, ito naman ay mga love life messages para sa inyo, guys. So, kung ano lang yung maka-resonate sa inyo. Hindi kino-control ang pag-ibig, baka nasasakal mo na siya. So, for some of you guys, baka nasasakal nyo na yung inyong mga partner or specific person. So, wag nyo masyadong higpitan, guys. Alam nyo naman ang, di ba, pag masyadong nasasakal, lalong nagpupumiglas yan, mga kapiksi. So, wag nyong kontrolin, wag nyong sakalin kasi kayo din ayaw na rin na kinokontrol at sinasakal kayo, guys. Okay? Another message is, kung mahal mo siya, dapat mahal mo rin ang sarili mo. So, ito guys, huwag niyong kakalimutan to na dapat equal, no? Dapat patas. Kung ano yung binibigay mo na pagmamahal sa person mo, dapat yun din yung binibigay mo sa'yo. Hindi pwedeng
puro siya lang, tapos nakakalimutan mo na yung sarili mo, tapos 'pag nag-break kayo iyak-iyak ka, 'di ba? So, gano'n kasi yung usual, eh, kapagka, pinaikot yung mundo, dun sa person kapag nawawala, walang natira sa sarili, 'di ba? So, dapat meron din kayong binibigay, para sa sarili niyo, Libra. And another message guys is kung wala siyang, time sa'yo, hindi ka niya priority. Hindi ibig sabihin hindi ka niya mahal, hindi lang ikaw yung priority niya. Puwedeng priority niya yung trabaho or negosyo or kaperahan or yung mga personal goals niya, guys. Kaya yung attention niya nafo-focus nun, but it doesn't necessarily mean na hindi nila kayo mahal, mga ka-pixie. So, kung may issue ka sa ganyan, sabihin mo sa person mo, 'di ba? Sabihin mo sa person mo, hindi yung, gagawin mo siyang manghuhula tapos inaaway mo siya, 'di ba? Wag gano'n, mga ka-pixie. Tapos kailangan, nagkakaintindihan kayong dalawa. Yung iba kasi ang hilig magdrama, pagka hindi tinext, hindi, chinat, sasabihin, "Oh, wala ka ng time sa'kin, 'di mo na ako mahal." 'Di ba? Oh, 'di sabi ni universe, "Okay, your wish is my command." Hindi ka niya mahal. Sino nagsabi nun? Ikaw, 'di ba? So, 'pag gano'n guys. Okay, so comment down below if naintindihan niyo 'yan guys. So, shuffle natin 'to. Hanapin natin yung energy ng Libra, mga ka-pixie at saka yung energy ng blessings. Habang shina-shuffle ko 'to guys, panoorin niyo muna yung, video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen yung mga available courses natin dito sa ating channel. Sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker chart. Ito yung guys, no? Super liit na bote nito pero super effective guys and super powerful. At saka ito guys, so sa mga gustong swertehin, ang dami lang sumakses dyan guys. Ito yung ating WhatsApp number mga kapixie, i-chat nyo lang ako dyan. So Libra, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating blessings energy. So this is both positive and negative. Yung negative guys, it's either yan yung mga negative experiences nyo or pwedeng maging balakid sa mga blessings nyo guys. And then yung positive naman, yan yung mga potential na blessings nyo. So unahin natin yung negative guys. Yung iba sa inyo nai-stress, especially kung may negosyo kayo or kahit sa trabaho guys, kasi nai-stress kayo dahil sa competition. So, kunwari, may tindahan kayo. Tapos, tabi-tabi yung tindahan sa lugar nyo, mga kapiksi, nai-stress ka kasi imbis na nagpo-focus ka dun sa tindahan mo, sa pesto mo, iniisip mo yung mga kalaban mo, mga kapiksi. So, wag ganun guys, kasi imbis na maakit nyo or ma-attract yung mga customer sa pesto nyo, pwedeng lumalayo sila kasi nagkakaroon ng resistance. So, alam nyo ba guys na ang pagkakaiba ng mga pesto, it's not because of, kung napapansin nyo guys, hindi ko alam kung na-observe nyo, minsan meron na, kunwari, lapit-lapit yung tindahan, pero may isa doon na pesto na sila yung palaging binibilan. Not necessarily na mura yung tinda nila or maganda yung tinda nila kahit pare-parehas naman, di ba? It's because yung may-ari ng tindahan na yon, iba yung mindset niya kumpara dun sa mga hindi pinapasok na tindahan. Doon yon nagkakatalo. Mga kapiksi, hindi yan sa pwesto, hindi yan sa presyo, hindi yan sa ganda ng marketing. Nasa mindset yan ng may-ari ng negosyo, mga kapiksi. So, imbis na ma-stress kayo, guys, you have to focus sa paninda nyo, you have to focus sa business nyo, you have to focus dun sa maayos na mindset, guys, para pasukin yung mga tindahan nyo and pumasok yung blessings sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? I hope that makes sense. Sana naintindihan nyo yung ibig sabihin yan, guys. Kasi yan yung nagiging balakid nung iba sa inyo, mga kapiksi. Okay?
Sa positive naman, ito guys, angel number 666. I-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you, you are exploring other opportunities. Meron pa kayong makikita. May makikita kayo guys na pwedeng maging additional source of income. Diba sabi nga dito sa inyo kanina guys, this is a birth of new ideas, new projects, no? Na pwede nyong gawin na maaari mag-contribute. And ito guys, talagang nararamdaman natin na may makikita kayo, parang may madidiscover kayo na bagong kaalaman para kumita ng pera. So kunwari guys, nag-i-scroll kayo sa social media tapos may napadaan sa feed nyo or may nabasa kayo na pwedeng kumita ng extra income dito, ganyan. Yun, tapos parang madidiscover nyo na legit pala siya, pwede pala. And subukan nyo, no? Walang mawawala kasi maaaring magdala yan ng more blessings para sa inyo. But, syempre guys, wag naman kayo basta-basta subok ng subok lang. Kailangan ginagamit nyo din yung utak nyo, pag-aralan nyo, di ba? Pag-aralan nyo yung mga opportunities na yan, mga kapiksi, para iwas scam din, guys. But definitely, may mga makikita pa kayo ng mga other sources of income, guys. Okay? Alright. And ito, guys, nararamdaman natin na medyo aabante, medyo magkakaroon ng mabilis. Or kasi yung iba sa inyo, meron nga kayong source of income, pero mabagal yung usad ng buhay nyo. Ganyan. Pero this time, parang bibigyan kayo ng chance ni universe na medyo bumilis-bulis naman yung andar o yung pasok ng pera sa inyo, guys. Okay? So, medyo parang merong movement na mangyayari. Mga kapiks, lalo na kung may mga nilalakad talaga kayo. Guys, kung meron kayong mga nilalakad na mga application, ganyan, ang tagal ng approval, ang tagal ng balita, this time, magkakaroon, parang mas magiging mabilis yung proseso para sa inyo, guys. Okay? Alright. And ito guys, isa ito sa mga nagiging, hindi naman sa balakid kung bakit ang bagal ng pasok ng blessing sa inyo, pero ito ay dahilan kung bakit nagiging, sabihin natin, stagnant, no? Stagnant. Pag sinabing stagnant, stuck yung daloy ng blessing sa inyo. Parang tubig kanal, di ba? Yung tubig kanal hindi umaandar, nakastuck lang. Mga kapiksi, parang ganun yung nangyayari sa inyo. And yan ay dahil sa pagiging indecisive nyo, mga kapiksi. So pag sinabing indecisive, hindi makapagdesisyon, no? Hindi alam kung anong gustong gawin. Parang bahala na si Batman, di ba? So pagka ganoon, wala talagang progress, more often than not, kung ano lang yung nangyayari, puro ganun na lang. But the moment na naging decisive kayo and finocus nyo yung attention nyo sa mga intentions nyo, doon na talaga kayo makakaramdam ng mga pag-andar, paglago ng buhay. That is why, yung mga nag-avail sa akin ng Money Shaker Jar, guys, nagkakaroon ng progress sila because sa Money Shaker Jar, sinusulat nyo yung mga intentions nyo and ang nangyayari is nafo-focus yung energy nyo dun sa mga intentions. Kaya talaga nagkakaroon ng progress, guys. Okay? So, mag-avail na kayo niyan, mga kapiksi. Alright. So, what else yan? I-mind nyo na, guys, yan. Itong mga exploration. Guys, yung mga magandang progress, no? Pagdating sa kaperahan. So, ayan, no? Yung sinasabi natin, birth of something new, mga kapiksi. So, ito, guys, nakikita naman natin na talagang may mga sisimulan kayo. Magiging fruitful ito, mga kapiksi. Ibig sabihin, magiging mabunga kapag nagsimula kayo nitong mga adventure nyo, guys, no? Magiging mas mabunga siya, magiging may pag-usad na mararamdaman kayo sa buhay nyo, guys. And yung iba, makaka-recover kayo. And itong mga recovery na to, guys, makaka-resonate ito dun sa mga kapiksi natin na nagdanas ng mga problema. And tuloy-tuloy na yan, guys. Pag naka-recover kayo, tuloy-tuloy na yung pag-abante ng buhay nyo. Magiging unstoppable kayo. Parang ano to, guys, yung nararamdaman ko dito, parang may nakabara. Kunwari, parang kanal, no? Na nakabara.
'Di ba 'pag may nakabara, hindi siya umaandar, pero 'pag nawala yung nakabara, yan tuloy-tuloy yung agos ng blessings sa inyo. Gano'n yung mangyayari sa inyo, guys. So, you really, really have to work on your negative assumptions, negative energy para mawala yung balakid sa mga blessings nyo at maging tuloy-tuloy yung daloy niyan sa inyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Usually naman, guys, talaga pagdating sa blessings, yan talaga ay mga negative thoughts, negative assumptions, mga stress at worry. Yan talaga yung number 1 na balakid sa mga blessings. So, kailangan alisin nyo yun para mawala yung mga nakabara sa mga blessings sa buhay nyo. Okay? Alright. So, bunot lang tayo ng additional na message para sa inyo, guys. Beautiful. Ibig sabihin nito, guys, maganda. Maganda ang buhay nyo. Maganda ang daloy ng biyaya sa inyo. Kaya wag nyo nang sayangin. Just focus, guys. No? Matuto kayo mag-focus sa mga desires nyo. Mga kapiksi. And talagang i-embrace nyo. Yakapin nyo yung magandang daloy ng biyaya sa buhay nyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo. I-main nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.